Eto, mainit na balita. Eto, Coach Tim Cone, hindi tinanggap ang mga imbitasyon para sa friendly games ng Gilas versus Japan at South Korea. Ano kaya ang dahilan? Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Medyo bad news mga kabady. Alam ko excited na tayong lahat para sa FIBA Asia Cup 2025. Sabi nga ng iba, matagal-tagal pa yan. Pero kahit malayo pa, yung mga ibang bansa naghahanda na, naglalagay na ng schedule para sa mga friendly games. Pero ang Gilas Pilipinas natin parang hindi mo natatanggap ng friendly games. Ayon kasi sa interview kay Coach Tim sa Spin.ph, ang dami na daw invitations ng Gilas for tune-up games. Galing Japan, Korea, at iba pa. In fact, ilang offers na daw ang na-decline niya. Ang dahilan? Grabe daw kasi yung conflict sa schedule. Overloaded na yung mga players natin dahil ongoing pa yung PBA around July. At yung mga dates ng invites, sakto pa dun sa PBA games. Kung ako tatanungin, sayang din kasi maganda sana hindi naman natin makakalaban agad yung Japan at Korea sa group stage ng Asia Cup. Pero sabi ni Coach Tim, may plano pa rin tayong makipaglaro ng tune-up games. Ang target, mga Middle Eastern teams daw kapag dumating na tayo sa Middle East bago tuluyang magpunta sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan gaganapin ang FIBA Asia Cup simula August 5. Yun nga lang dahil sa PBA, short preparation time talaga tayo. Kaya siguro ayaw na magpalit ni Coach Tim ng players dahil yung mga hawak niya ngayon ay may chemistry na. At kung magpapasok pa siya ulit ng bagong players with limited time sa preparation at practice ng Gilas, baka lalo pang gumulo ang sistema at laro ng Gilas sa FIBA Asia Cup. At dagdag pa dyan ang maikling time para makumpleto ang Final 12 niya since kapag pumasok ang Ginebra sa finals ng All-Filipino Cup, panigurado mga pagod na mga players, baka no choice na si Coach Tim nun at magpasok na lang ng mga players na hindi angkop sa sistema niya. Ano sa palagay nyo? Samantala, Francis Lebron Lopez aalis na sa UAAP at maglalaro para sa Fighting Eagles Nagoya sa Japan B-League. Tinapos na rin niya ang natitirang 3 taon ng eligibility niya sa UAAP at sa University of the Philippines para subukan ang kanyang kapalaran as Asian import ngayong 2025. Isa na si Francis Lopez sa mga college basketball player na nag-turn pro, kasama sina Carl Tamayo, JD Kagulangan, pati sina Javi at Juan Gomez Deliano na nauna ng nag-Asian import sa Japan at Korea. Nakakatuwa makita na sunod-sunod ang mga produkto ng UP na kinukuha sa international stage at na ipapakita na kahit sa college pa lang ay may ibubuga na ang ating mga Pinoy players. Si Francis Lopez na isang 6'6" high flyer at dating Rookie of the Year ay nag-average ng 10.8 points, 5.9 rebounds, 1.9 assists at 1.3 blocks noong nakaraang season. Siya rin ang dahilan ng crucial 3-pointer na nagselyo ng kampyonato para sa UP noong Game 3 ng Finals, na isang hindi malilimutang highlights sa karir ni Lebron Lopez. Nakakatuwang isipin na kahit aalis si Francis, buong suporta pa rin ang binibigay ng UP community. Ipinapakita lang nito na epektibo ang mga programa ng UP at ng ating mga student athletes na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating universidad.